Sa iba pang balita, sa Caloocan City, walang kain at walang tulog ang ilan sa mga humahabol magparehistro para sa barangay at SK elections. Ang ilan nagpalipas ng magdamag sa mismong labas ng COMELEC office. May ulat on the spot si Dante Perello. Dante? Yes, Rafi, mula nga doon sa tanggapan ng COMELEC District Office dito sa Caloocan ay tinatayang nasa 100 meters na yung haba ng pila ng tao at umabot na nga yan hanggang doon sa may kalsada dahilan para magkaroon ngayon ng pagbabagal ng daloy ng trapiko rito. Samantala kanina nang bumuhos naman ng malakas na ulan ay sa isang gasolinahan dito sa aking likuran, nakatabi rin ng District Office ng COMELEC, sumilong ang mga tao kaya apektado rin ang operasyon nito ngayon, Rafi. Dalawang pila lang po. Tapos po yung upuang nasa loob ng tent. Dagsa ang mga humahabol sa huling araw ng pagpaparehistro para makaboto sa nalalapit na SK at barangay elections. Sa labas ng tanggapan ng COMELEC District 2 sa Caloocan City, nagpalipas ng magdamag ang mga gustong mauna sa pila. Dito na po kami natulog. Wala na nga pong kain, wala nang basta maano lang kami makapag-rehistro lang. Diyan po sa may upuan. Bangko-bangko na lang po. Para makapila kami. Talagang po, kahit umuulan, hindi na po kami umaalis talaga sa namin sa pila. Pero 200 na lang ang papayagang magparehistro dahil ang mga hindi natapos kahapon ang uunahing iproseso. Marami sa mga naririto ang nakapila unang araw pa lang ng pagpaparehistro pero laging inaabutan ng cut-off. 500 lang daw kasi ang tinatanggap ng COMELEC Caloocan City kada araw at pagdating ng alas 5 ng hapon, sarado na. Aminado ang election officer na di raw talaga sapat ang 10 araw na inilaan ng COMELEC para makapagrehistro ang may 180 na barangay sa buong District 2 ng Caloocan City. 4 na tao lang daw kasi kada araw ang kayang iproseso sa bawat barangay ng 3 nilang verification machine. Nakapanginayang yung tao, ang haba na pila namin. Pagdating namin dito, hindi kami umabot sa napagod na kami sa kahapon ngayon, wala kami nangyari. Nakadagdag pa raw sa problema ang hindi pagsunod sa kasunduan ng ilang political leaders. Ito'y matapos umanong magpadala ang mga ito ng mga upuan at gumawa ng sariling pila para makapasok ang mga gusto nilang maiparehistro. 200 na lang ang ma-accommodate namin dun sa mga darating ngayon. Kasi nung kahapon, di ba, nagka-problema kami sa pila. So nakapag-start kami sa kanila, 12 o'clock na. Pero tinapos din namin yung naunang araw pa. So, same is true with today. Tatapusin muna namin yung mga nakaraan, tapos saka namin sila umpisahan. Rafi, patuloy na umaapila yung mga naririto na kung maaari nga i-extend ng COMELEC ang registration ng hindi naman daw masayang ang kanilang oras at pagod. Pero nauna lang ang sinabi ng COMELEC na wala ng extension ng deadline ngayong araw. At yan ang mainit na balita mula rito sa Caloocan City. Balik sa'yo, Rafi. So Dante, linawin ko lang, hindi lang itong mga huling araw ng pag-register, ganyan kadagsa yung mga tao. Unang araw pa lang, kamo, talagang ganyan na yung pila. Tama, Rafi, unang araw pa lang kasi ang nangyari dito, Rafi, ay bukod doon sa mga first-time voters, ay sumabay din sa pagpaparehistro itong mga nagpapavalidate. Ito yung mga nawala ang record, yung mga matagal nang hindi nakaboto at kailangang i-update yung kanilang records, Rafi. At Dante, hindi ba humingi ng tulong itong lokal na opisina dyan ng COMELEC sa main office para madagdagan yung kanilang mga makina? Sa ngayon, Rafi, walang ganong communication itong local COMELEC office dito kasi ang sinasabi naman nila ay ever since naman daw talaga itong mga equipment na nakatalaga sa kanila ay ito lang naman daw talaga yung ginagamit nila. Ikinagulat din nila yung pagdagsa ng napakaraming gusto magparehistro at hindi nga rin nila inaasahan. Kaya nga nagkaroon ng quota, yan nga yung 500 lang ang kanilang ma-accommodate bawat araw, Rafi. So ano sabi nila, Dante, unusual ba yung ganito kadami na mga magre-register base sa kanilang experience? Yes, Rafi, unusual. Kasi ang sinasabi nga rin ng COMELEC election officer dito, kumpara daw doon sa mga previous years ng pagpaparehistro, ito na raw yung pinakamaigsing araw o period. Kasi 10 araw lang, Rafi, hindi raw katulad dati na tumatagal pa raw hanggang 20 araw. Kaya kahit paano ay mas maraming na-accommodate, Rafi. So ngayon, Dante, bagamat nabanggit mo yata kanina, 200 na lang yung pwede nilang i-accommodate. Nandyan pa rin sa pila yung mga taong hindi pa rin nabibigyan ng numero. Anong gagawin nila hanggang mamaya hapon? Talagang umaasa pa rin ba na ma-accommodate sila? Bagamat meron nang cap yung local COMELEC office dyan?
Yan nga, Rafi, yung paulit-ulit na ina-announce dito ng mga taga-Comelec na kung maaari yung mga hindi na talaga aabutin sa pila dahil meron naman kasi, Rafi, na logbook plus nagbigay din sila ng bawat kasi lahat ng forms na nadala nila ay nilagyan na ng numero. So doon pa lang makikita mo na talaga kung hanggang saan o kung hanggang sino lang yung pwedeng ma-accommodate. Ang problema nga hanggang ngayon ay umaasa pa rin yung mga taga rito na magkakaroon ng extension. Kaya kahit umulan, kasama pa nga nila yung kanilang mga anak, may mga buntis pa nga tayong nakita, ay hanggang ngayon ay nagtsatsaga at nagtitiis rito kahit nga medyo masama ang panahon, Rafi. Okay, maraming salamat, Dante Perelio.